Dok, paano ba nagkakaroon ng hypertension or alta presyon or high blood? Sige, explain po natin to ng mabilisan lang. Okay, pag sinabi po nating alta presyon, ibig sabihin, tumataas yung blood pressure. Let's say 130 o kaya 140 over 85, mga ganun, or over 90. Yan, ibig sabihin tumataas yung presyon. Ang normal kasi is 120 over 80. Yun yung pinakamainam. Okay, ito yung mga sanhi or dahilan or mga causes. Sige, number 1 dyan is yung pagkain. Kapag mahilig kayo sa mamantika, prinito, matataba, makolesterol, ayan po, yan yung mga number 1 causes na nagpapahirap sa ating liver. Okay? Ang liver po kasi ang tumutunaw niyan o nagtutunaw, nagbe-breakdown ng ating mga fats, protein, yan. Kapag nasobrahan po yung ating tinitake na protein, kulang naman tayo sa exercise, di tayo nagba-bodybuild. Oo, hindi tayo pinapawisan, nakaupo lang tayo, tapos lagi tayong kumakain ng karne. Lagi tayo kumakain ng matataas sa protina, matataas sa fats, saturated fats, lalo na yung mga dairy products, yung mga karne, ayan, saturated fats po talaga ang laman yan. So yung mga cheese, yung mga dairy milk, yan, matataas ang saturated fats. Tingnan nyo kung gaano kabilis lumaki yung mga baby cow kapag uminom sila ng gatas ng baka. 'Di ba? Ang bilis nila lumaki kasi nakadesenyo sa talaga sa kanila. Pag tayo naman uminom niyan, malilipat din sa atin yung saturated fats na hindi talaga kailangan ng katawan yun. Kaya lumalaki din tayo. Kaso lang may mga nababara sa ating ugat. So nagkakaroon ng plaque build-up. Ang plaque build-up, yun yung nakabara na parang aspaltong tumitigas sa ating ugat. Okay? Ang composition ng plaque build-up, yung mga parang semento doon na tumitigas para hindi na siya nagiging flexible yung ugat. Ang composition niyan, cholesterol, blood fat, at saka yung calcium. Oo, calcium. Yan, kapag kumpulan yan, titigas yan. So, kikipot yung daluyan ng dugo. So, mas tataas yung presyon, tataas yung pressure, blood pressure. Mas magpapump ang heart ng mas malakas para lang kasi konti na lang yung nakakadaloy na dugo, kaya lalakasan niya para dumami pa yung makadaloy na dugo. So ibig sabihin may corresponding na pagtaas ng presyon kapag kumikipot yung volume o yung daluyan ng dugo. Ngayon, ganito yun. So, ano yung solusyon? Dapat iwasan talaga yung mga maprotina, especially sa gabi. Iwasan natin yun. Kapag kumain ka pa ng lechon, tapos mga pata, mga karne, isda, kahit mani, kahit munggo sa gabi, ang hirap niyan matunaw. Kasi pag palubog ng araw, palubog na rin yung energy natin. So, hindi na yan totally matutunaw. So, kapag hindi totally natunaw yung kinaing protein, ipuputrify yun. Sa madaling sabi, bubulukin ng mga bakteryang nasa katawan natin. Kaya, ang nangyayari is, mga ngasim ka. Paikot-ikot ka lang sa higaan, hindi ka makakatulog. So, instead na matunaw yun properly, hindi yun mangyayari kasi nga gabi na. O kapag kinain mo yung mga karne, chicken joy, mga ganun, isda, mga gatas, dairy products, or any protein, kahit plant-based yan, pag sa gabi, yun, mahirapan talaga yun. Ngayon, kapag paulit-ulit yan, dekada din naman kasi yan, hindi naman yan agad-agad 1 year lang, 2 years lang, 5 years, hindi na mangyayari, tataas yung presyon mo. Hindi. It takes 15 years, 20 years, 30 years sa mga maling ginagawa. Kulang sa exercise, kulang sa tubig, kulang sa pagpapaaraw, stress. Ayan, may bisyo pa. Yung sobrang alat ng mga pagkain, yung mga inumin, oo. Yung mga soft drinks, oo. Yung soft drinks, yung kape, ayan, tandaan nyo to ha. Yan ang nagnanakaw ng magnesium. Oh, yan yung nagnanakaw ng magnesium. Anong ginagawa ng magnesium sa katawan? Pang-calming effect siya, may pampakalma. Oo. Ngayon, pamparelax yan. Ang dugo talaga, may isang doktor na nakapagsabi na ang isa sa pinaka-root cause bakit nagkaka-high blood, it's because of lack of magnesium. Okay? Why? Ano bang ginagawa ng magnesium? Kasi ang dugo, ang ugat natin, para maibalik yung dugo sa puso, 'di ba? Magko-contract yan tapos magre-relax. Contract, relax, contract, relax. O kaya naman kahit yung mga yung palabas ng ating
dugo pa away from the heart, di ba? Yung arteries. So, contract, relax, contract, relax. Ngayon, kapag nag-contract sila, kailangan ng magnesium para mag-relax. Kapag na-deplete na yung magnesium, hindi na nakakabalik sa pag-relax. Nakaipit na siya, parang konti na lang yung daluyan niya di ba? Kapag kumunti yung volume, yung daanan, daluyan, kumipot, ibig sabihin, tataas yung presyon. Itataas ng katawan, magpapump ng matindi ang heart para lang maibigay yung proportionate amount na blood supply sa mga parte, sa iba't ibang parte ng katawan. So, tataas yung presyon. Sa madaling salita, ang kakulangan ng magnesium, yun yung hindi nakaka-relax yung mga ugat. Kaya ang nangyayari, kumipot lang yung daluyan ng dugo. Kaya tataas talaga yung presyon. So, napaka-importante na mag-take ng mga magnesium. Kaya ito po, napaka-importante nitong Heartwell. Bakit? Kasi ito yung magtutulong sa inyo na makatulong na maibalik yung mga magnesium na kulang. At saka may mga kasama pa po itong mga healing herbs na kagaya ng hawthornberry, black garlic, at saka mayroon din po itong mga CoQ10 na magbuboost sa cardiovascular overall function mo. Okay? So ulitin ko po yung mga bisyo, ang sigarilyo, ang trabaho niyan, pakiputin yung daluyan ng hangin, pati yung dugo. So ano mangyayari? Mas mahihirapan, tataas talaga yung presyon mo. Oo. Ngayon, ganun din po ang ginagawa ng alak, pinapalapot yung dugo mo. Okay? So, iwasan natin ang pag-inom ng alak. Wala tayong makukuhang sustansya dyan. Ang inumin natin mga herbal teas, mga fruit juices na natural, o kaya vegetable juices, at saka tubig. Yan po ang dinisenyo ng Panginoon. So, ulitin ko lang po kung paano nagkakaroon ng high blood pressure. Kapag nahirapan si liver, instead na yung protein, i-metabolize niya, ma-convert niya into amino acids, nagiging uric acid. So, kapag nahirapan na si liver, ang next na mahirapan si kidney. Yung uric acid doon, itatapon yun sa kidney, di ba? Pag nagbara din si kidney. Pero ulitin ko hindi ito 1 year, 2 years, 5 years. Matagal ito. 15 years up and up. Mga 20 years, 30 years bago mangyari. Kasi ang katawan natin, very wonderfully made tayo na nagawa ng Panginoon. So, may kakayanan siya mag-repair itself at saka ma-handle niya yung mga pag-abuso sa katawan. Pero, may time talaga na bibigay din yan. Maniningil din siya. Okay? So, kapag nahirapan si liver, sunod na mahirapan si kidney, sunod na mahirapan si bituka. Okay? So, yung mga hindi natunaw, hindi naman yan ma-absorb, nandyan lang yan sa bituka, nakadikit sa lining ng ating intestine, ng colon, okay? So, nagiging mucoid plaque yan. Pag sinabing mucoid plaque, from the word mucus, tapos plaque. So, binabalutan yung mga undigested foods ng mucus, or parang sipon, para hindi mag-leak. Pero kahit anong gawin natin, pag nandyan na siya, magiging breeding ground siya ng mga parasite, ng mga bacteria. And at the same time, pwedeng mag-leak papunta sa bloodstream. Yung mga cholesterol, yung mga sebo, yung mga iba pang mga hindi ka nais-nais na mga ingredients na dapat sana idinudumi. Kapag kulang ka sa exercise, stress, ayan, hindi ka makaka-regular na maka-bowel movement. May mga nagsabi, Dok, everyday naman ako nagdudumi. Oo. Pero hindi natin masisecure yun. Karamihan ng nadumi, yung sa dulo lang ng bituka ang nailalabas. How about yung nasa pinaka-simula, sa pinaka-puno, sa pinaka-gitna? May mga nakadikit yan dyan na ilalabas ba yan? Hindi. Oo. So, kapag tayo ay mahilig sa mga tinapay, kulang sa fiber, white rice, wala ng fiber, wala ng mga minerals, wala ng sustansya masyado. Tapos kulang pa sa gulay, more on karne, more on mga processed foods, may mga chichirya pa, mga soft drinks, ayan, may bisyo pa, kape, sigarilyo, nako, yan po magkakasama-sama yan na dahilan, sanhi kung bakit nagkakaroon ng high blood. So, wag nating antayin na saka ka palang gagawa ng aksyon kung malala na. Marami ka ng ginastos, na-hospitalize ka na. So, baguhin mo habang maaga pa. Okay?